naming hindi masambit ng ating bibig, kadalasan na ipararating natin through music, gaya na lamang ni Roldan Calderon na musika ang paraan para mapakalma at makalikom ng pera pagtustos sa kanyang kapatid na may autism. Ang kanilang kwento ihahatid sa atin ni Nicole Buyok. On assignment. Kung hilig sa musika, hindi na wala yun since elementary pa. Elementary school pa, grade school pa lang. Kung hilig ang usapan. Music has a way of connecting people. Higit pa sa mga kanta at himig na ating naririnig, nagdudulot ito ng saya, ginhawa, at pag-asa sa mga taong nakikinig. Pero para sa iba, ang musika ay hindi lang para magpasaya. Sa buhay ni Roldan Calderon, ano nga ba ang naging papel ng musika sa buhay nito? Sa good feeling, nare-relate ako kapag every time nakanta ako. Ewan, hilig ko na talaga kapag gusto mo yung ginagawa mo. Parang gusto mo siyang ulit-ulitin everyday. Pagka nakakarinig ng music, nakakalma. Mula pagkabata, hindi na nawala ang pagmamahal ni Roldan sa musika. Hindi man siya dumaan sa formal na pagsasanay, sarili niya itong pinag-aralan. At kahit nagtapos siya ng electronics engineering at nagkaroon ng karera sa corporate world, nanatili ang musika bilang kanyang takbuhan sa tuwing pagod at stress ng kanyang nararamdaman. I'm electronics engineering graduate, BSCC. I've been to many companies, sabihin 8 or 9 companies na rin. Sa managerial work, production, material planning. Ngunit sa paglipas ng panahon, nagbago ang dahilan ng kanyang pagtugtog. Higit pa sa palakpakan at mga kantang kanyang inaalay, may isang tao siyang tunay na dahilan kung bakit patuloy siyang tumutugtog. Ang kanyang kuya. Parang all buskers have a purpose. From the start naman, nakikita ko yung kuya ko pag nauwi ako. Parang masaya ako. Parang since walang problema sa bahay, hindi ko siya masyadong nanonotice until araw-araw naka-headphones sa kuya. Sa araw-araw na pag-uwi ni Roldan, mas lalo niyang napansin ang isang bagay. Ang kanyang 37 years old na kuya na may autism ay nakakatagpo ng kapayapaan sa tuwing nakikinig sa musika. Habang sa iba ay isa lamang itong libangan, para sa kanilang magkapatid, naging bahagi ito ng kanilang pang-araw-araw na buhay. At sa mga panahong mahirap ipahayag ang nararamdaman, ang musika ang naging daan upang maging kalmado ang kanyang kuya. Literal dream happy, good siya. Habang nakasunod sa headphones kasi nakakontrol ng page. Sa'yo siya. Pa-headphone lang siya. Happy na. Dahil dito, lalo niyang nakita ang kapangyarihan ng musika. Hindi lamang ito nagbibigay ng ginhawa sa kanyang kuya, nagbibigay rin ito ng mas malalim na layunin sa kanyang pagtugtog. Kaya noong pinili niyang iwan ng corporate world at maging full-time busker, hindi na lamang para sa sarili niyang pangarap ang kanyang isinusulong. Kasabay ng bawat awit ay ang pag-asang makatulong sa pangangailangan ng kanilang pamilya at maipakita sa mas maraming tao ang kanyang advokasya para sa autism. Sapat nang makita ang kanyang kuya na payapa. Kaya sa bawat pagtugtog, hindi na lamang kabuhayan ng kanyang hinahanap. Isa rin itong paraan upang maipagpatuloy ang pag-aaruga sa kanyang kapatid. At
higit sa lahat, maibahagi sa mas maraming tao ang mas malalim na pag-unawa sa autism. Tao din sila. Meron din silang feelings and emotions na parang ginagawa lang natin sila na either i-ignore natin or pinapalabas natin na sarili. May same feelings and emotions din yung mga yan na I've been witnessing it myself sa kuya ko na sometimes yung emotions na yan kahit crush sa babae marunong yan. Eh nga lang iba yung approach nila and how they handle things. So kailangan mag-balance between my advocacy and my artistry. No? So yun ang gusto ko lang i-share na ako ay advocate for autism awareness. I also like to artist na hindi maasa sa mga hit songs para maging mabenta. Hindi man kayang sabayan ng mga salita ang nararamdaman ng kanyang kuya, ang musika ang naging tulay upang maipahayag ang mga ito. At para kay Roldan, hindi nasusukat sa lakas ng palakpakan ng tagumpay ng bawat pagtugtog, kundi sa bawat meeting na idudulot nito sa kanyang kuya. Dahil sa huli, ang pinakamagandang awit ay hindi lamang naririnig. Ito ay nararamdaman. Nicole Buyok on Assignment.